Magandang gabi po sa inyo, Sir Kano. Sana'y mabasa ninyo ang kwento kong ito. Ako po si Mateo. Tubong Cotabato at naninirahan ngayon sa Davao City. At nais kong ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Hanggang ngayon ay bumabalot pa rin sa aking alaala. Nang minsang naging bahagi kami ng isang ritual at muntikan na maging isang alay. Hindi ko nasasabihin kung saang eksaktong lugar, ngunit ang lokasyon nito ay nasa Mindanao. Kasama ko sina Angelo, Kevin at Lisa, mga kababata ko mula pa noong high school. Nakasanayan na namin magkita-kita tuwing may okasyon, kaya't noong natanggap namin ang imbitasyon ni Kuya Rodolfo, ang pinsan ni Kevin, para dumalo sa isang pista sa baryo nila, hindi na kami nagdalawang isip. Nakatira kami noon sa syudad, kaya't para sa amin, ang pagpunta sa isang baryo ay ang pagkakataon upang makapag-relax, makapag-bonding at makatikim ng mga pagkaing probinsya na bihira naming matitikman. Napagpasyahan namin magkakaibigan na magkita-kita sa bahay upang mapag-usapan ang biyahe. Bakas sa aming mga mukha ang excitement at kahit bukas pa kami pupunta ay nakapagbalot na ako ng gamit. Habang nagmimerienda kami ay napatanong ako kay Angelo. Oo nga pala pre, paano mo nga ba nakilala yung pinsan mo na yun? Parang ngayon ko lang kasi narinig yan sa'yo. Tanong ko kay Angelo. Oo pre. Sa Facebook ko lang din nakilala yun. Nag-chat sa akin na kung gusto ko ba daw gumala sa kanila. At saka nag-send rin siya ng picture namin ng reunion nung bata pa ako. Ito tingnan nyo. Sabay abot sa amin ni Angelo ang cellphone niya upang ipakita sa amin ang larawan. Eto ba yun? Ba't parang layo niya sa inyo? Tsaka nakakatakot naman. Mukhang rebelde yung mukha. Sabat ni Lisa. Ewan. Bastang importante, magsasaya tayo doon. Sabi ni Angelo habang nakangising tingin sa amin. Nag-uusap-usap kami noon patungkol sa susunod namin na gala nang marinig kami ni nanay. Iho, sigurado ba kayo sa pupuntahan nyo? Alam nyo bang kilala ang lugar na yan sa mga kulto at mga itim na mahika? Naku, mag-ingat kayo ha? Sabi ng nanay ko. Tita naman, di naman po kayo nasanay. Sa dinami-rami na nang puntahan namin, ngayon pa kayo magsasabi ng ganyan. Ana ni Angelo habang umuwi ng tinapay. O nga po tita, saka panibagong adventure namin to. Sigurado akong papatok to sa vlog kasi yun lamang to makikita na maraming tao. Sabat naman ni Kevin. Hay nako. Sige, basta sinabihan ko na kayo ha. Mag-ingat kayo. Saka magdasal muna kayo bago kayo umalis. Paalala ni nanay noon bago siya pumasok ng kusina. Akala ko noon, Sir Kano, tipikal na kwento lamang ito ng mga matatanda. Ngunit sinabi niya rin ito sa mga kaibigan ko. Nagtatawanan lang kami noon. Hindi namin alam na yun na pala ang magiging simula ng bangungot. Pagdating namin sa baryo, sinalubong kami ni Kuya Rodolfo. Matikas ang tindig nito, ngunit baka sa kanyang itsura na naninirahan ito sa kagubatan. Eto na pala kayo. Bati sa amin ni Kuya Rodolfo. Oo nga po. Ang layo din pala nito, no? At nakakangalay din yung biyahe pero ayos lang kuya. Magaganda naman yung mga tanawin. Tugon naman ni Angelo. Hinatid kami ni kuya sa aming mga silid. At nang makapagpahinga at ayos ng aming mga gamit, sinabi ni kuya na may kakaibang tradisyon ng baryo nila tuwing pista. Isang alay daw na isinasagawa sa gitna ng kagubatan, malapit sa isang sinaunang altar. Kaya dapat daw ay handa kami mamayang gabi.
Inihain sa amin ng mga pagkain na talaga naman nakakatakam ito. Kaya napakain kami ng sobra. Oh, kumain kayo ng marami upang may lakas kayo mamaya para sa ating kasiyahan. Ani ni Kuya Rodolfo na may halong konting pagtawa. Pagkatapos noon ay napagkasunduan naming libutin ang baryo. Maraming tao sa mga bahay-bahay na nagkakantahan at nagsisiyahan. Yun bang isang tipikal na piyesta? Ngunit habang naglalakad kami ay tila ba kakaiba ang tingin ng mga tao. Yung para bang hindi nila mabitawan ang tingin nila habang may kuhit ng ngisi sa kanilang mukha. Ngisi na para bang galak na galak sila na kami ay bumisita sa kanilang lugar. Ang kakaiba pa dito ay hindi man lang sila nagsasalita. Nakangiti lang sila sa amin at nakatitig. Hindi ko maiwasang mapansin ang tingin ni Lisa. Tahimik at malalim. Parang may naiisip siyang hindi niya masabi. Mateo, hindi ko gusto ang pakiramdam dito. May mga lugar na parang hindi tama eh. Pabulong na salita ni Lisa sa akin. Ano ka ba, Lisa? Huwag kang KJ. Saya dito, saka madaming magagandang babae. Ako, sana'y maka-score ako ngayong gabi. Naiintindihan ko din si Lisa. Pansin kong madami ding dekorasyon ng lugar. Ngunit ni isa sa mga kabahayan dito ay hindi mo makikitang nagluluto o naghahanda ng pagkain. Pista nga, di ba? Ganun ang dumadaloy sa isip ko. Ngunit ipinagsawalang bahala ako ito. Hindi ko na lang siya pinansin. Siguro, iniisip ko noon, dala lang yun ng pagod sa biyahe o takot sa bagong lugar. Bukod pa doon, ay nakikita ko na madaming mga kabataan na sa wari ko'y halos kasing edad din namin na nagsasaya. Pero sa kaloob-looban ko, may bumubulong na parang may mali. Kinagabihan, niyaya kami ni Kuya Rodolfo na sumama sa kanila sa gubat kung saan gaganapin ang alay. Sa unay nag-aalangan kami pero dahil excited si Kevin, nagpasya kami sumama. Nang makarating kami sa gitna ng gubat, nakita namin ang altar na yari sa bato. At sa lalim nito ay may isang figura na tila ba pinaghahalong anyo ng tao, manok at unggoy. Matanda na ito. Puno ng lumot at nakapalibot dito ang mga matatanda sa baryo. Nakasuot sila ng talukbong na itim at mahabang kasuotan na kulay itim din. Umaawit ng tila ba isang himno. Mata ay nakatitik lamang sa altar at tila nag-aabang ng isang bagay. Ang lamig ng hangin sarkano ay tila ba mas mabigat sa karaniwan. Para bang hinihigop ang init mula sa katawan namin at ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat. Mas nakakatakot. Magkakaroon ng alay ang baryo natin ngayong gabi. Isang tradisyon na minana natin mula pa sa mga ninuno. Hindi namin alam kung anong klaseng alay ang tinutukoy niya. Akala namin, simpleng seremonya lamang ito. Pero sa bawat minuto, nararamdaman namin ang pagbabago sa paligid. Ang mga tunog ng insekto at hangin ay unti-unting nawawala. Ang awitin ng mga tao ay tila ba humihina. Hanggang sa ang buong paligid ay tahimik na lamang. Habang tumatagal ang seremonya, biglang nagsalita ang pinakamatandang babae sa baryo, si Lola Salve. Sa bawat salita niya, parang may mabigat na bagay na tumutusok sa dibdib ko. Habang may hawak na tungkod, ay nagsalita ito. Ang mga espiritu ng kagubatan ay nagugutom. Kailangan silang pakainin upang mapanatili ang payapa sa ating bayan. Kailangan ng sakripisyo. Nagsimula siyang magpahid ng langis sa altar habang mga taong nakapalibot
ay pabulong na nagdarasal. Sa sandaling ito, Sir Kano, hindi ko na maintindihan ang kanilang sinasabi. Pero nararamdaman ko ang pagginig na aking laman. Parang pelikula to, Mateo. Kakaibang karanasan. Sayang naiwan ko yung cellphone ko sa bag. Magiging viral sana ito. Nakangiti itong si Kevin. Nakangiti pero halatang naiilang na sabi ni Kevin. Pero ang saya ni Kevin ay mabilis na nawala nang bumalik si Kuya Rodolfo. Halos hindi na kami makahinga na makita na namin na may hawak siyang itak at isang mabilis na galaw. Tumayo siya sa gitna ng altar. Tinitigan niya kaming lahat. Tila ba ang mga mata nito ay purong itim at seryoso itong nakatitig sa amin. Ang alay ngayong gabi ay hindi karaniwang hayop. Ang mga nilalang ng gubat ay nagagalit at kailangan nila ng mas mataas na sakripisyo. 3 inosenteng tao. Nang bigkasin niya ang mga salitang iyon, naramdaman ko na parang ang mismong hangin ay naging mabigat. Ang mukha ng mga tao sa paligid ay nagbago. Parang wala na silang emosyon. Parang hindi na sila mga tao. Matapos sabihin yun ni Kuya Rodolfo, sabay na bumaling ng titig ang mga kasapi ng ritual sa amin. Parang sasabog ng dibdib ko sa kaba, Sir Kano. Parang alam ko na ang mangyayari. Nararamdaman na namin na kami mismo ang alay. Tama nga ang bilin ni Lola. At ngayon, ang lahat ng mga matay nakatuon na sa amin. Tumayo ako bigla at sinubukang hilahin si Lisa. Ngunit hindi na ito makagalaw sa takot. Talian niyo sila at ilagay dito sa altar. Pasigaw na sabi ni Kuya Rodolfo habang nakatitig sa aming apat. Akmang pagkasabi noon ni Kuya Rodolfo ay napabulalas si Kevin. Tumakbo na tayo! Hindi na kami nagdalawang isip. Tumakbo kami at hindi na muling lumingon. Mateo, tulungan mo ako. Ayoko na dito. Nagmamakaawang sabi ni Lisa habang kami tumatakbo. Basta tumakbo ka na lang, Lisa. Sabi ko sa kanya habang tumatakbo kami sa kagubatan. Si Kevin at Angelo ay tumakbo na rin. Pero bago sila makalayo, may tumama sa kanila mula sa likod. Nawalan agad sila ng malay. Walang lingon-lingon ang aming pagtakbo na halos bumangga na kami sa mga puno. Hindi ko na ininda ang sakit ng mga tumutusok na tinik sa aking mga paa at sa di malaman lamang dahilan ay natagpuan namin ang daan palabas ng gubat. Ngunit naririnig ko pa rin ang mga sigaw nila Kuya Rodolfo at ng mga matatanda. Hindi kayo makakatakas. Kailangan ng alay. Huliin niyo sila at hindi pa sila nakakalayo. Tumakbo kami ng tumakbo hanggang sa makarating kami sa isang bayan. Mabibigat at hinahabol namin ang aming mga paghinga. Nakatagpo kami ng isang bakanteng barong-barong at doon na kami nagpahinga ni Lisa. Mateo, yun, sina Kevin at Angelo. Ano na mangyayari sa kanila? Ani ni Lisa sa mahinang boses habang pinipigil ang pag-iyak. Hindi ko din alam, Lisa. Pero hanggat nandito tayo, sigurado akong hindi na nila tayo makikita. Sagot ko habang nakadungaw sa bintana at pinapahid ang pawis na dumadaloy sa aking mga mata. Doon na kami nagpalipas ng umaga, Mang Kano, at napagpasyahan naming bumalik ulit sa baryo bukas kinaumagahan. Nang makabalik kami sa baryo, ay halos lumaki ang aming mga mata. Wala ang mga bahay kundi isa lamang itong malaking damuhan na napapalibutan ng mga puno. Walang bakas ng kahit isang ebidensya na may naganap na piyesta doon. Pero iniisip kong hindi pa kami ligtas. Alam kong sinusundan pa rin kami.
May kung anong presensya ang hindi mawala-wala at nararamdaman ko ito sa bawat paghinga ko. Umalis kami ng baryo. Walang imik. Hindi alam kung kanino lalapit para magpatulong. Wala na sila Kevin at Angelo. Hindi na namin sila makita noong gabi ng ritual. Mateo, hindi ko na sila maramdaman. Hindi na sila babalik, Mateo. Paiyak na sabi ni Lisa habang nakatingin ito sa akin. At alam kong totoo yun, Sir Cano. Hindi na namin sila makikitang muli. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin ang gabing yun. Sa tuwing dumadaan ang pista ng mga baryo, natatakot akong baka muli akong tawagin ng mga espiritu ng kagubatan. Huwag kayong magtiwala sa mga kakaibang ritual, sapagkat may mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. At minsan, pagiging inosente natin ay siyang magiging dahilan ng ating pagiging alay.